Isa lang Okay. akong Time. nag-aangas-angas na ano lang ba? Ganun lang. Okay, time starts now. Ano na, magandang ano po, hapon po sa inyo, sa tanghali po. Ako po si Kuya Warrior, isang member kaanib sa Iglesia ni Cristo. Inuulit ko, gaya ng dati, hindi ako ministro, hindi ako manggagawa. Nagpapaliwanag lang ukol sa bagay na hindi ko talaga matanggap kasi ang mga kaibigan natin ito, nagyayabang, mga nagtuturo daw dito na ang lupa daw ay masusunog. Umakyat si Kuya, hinamon ko ng debate, mabait naman. Pero bago tayo magumpisa, ulitin ko, ano man ang sabihin ko rito, hindi ako ministro, hindi manggagawa, base yan sa aking nababasa. Depende yan kung maniniwala ko hindi, ang mahalaga na ipagtanggol ko yung nakasulat sa Biblia. Karapatan ko yon kasi nagbabasa tayo eh. Magumpisa na ako. Alam niyo po, sa Biblia, may salitang paghuhukom. At maraming tao ngayon sa sanlibutan, nagsisiwalang bahala na sa araw na yan na may paghuhukom. Kaya ko binabanggit yan, bahagi yan ng aming pinag-uusapan. Bakit ko ba binanggit yung araw ng paghuhukom? Kasi doon sa binasa kong talata kanina, na ang sabi ron sa ikalawang Pedro, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan din ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom. Kaya doon tayo tututok. Tuloy pa natin. At ang paglipol sa mga taong masama, kasama yan. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw ding yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa, nabasa, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ano ba pinaglalaban namin dito? Sabi ng Biblia sa araw ng paghuhukom, gayon din salita. Talagang iningatan ng lupa talaga sa apoy. Kaya nga ang banggit na itinaan sa araw ng paghuhukom na at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa pawang masusunog. Wala na tayong pagtatalo doon. Ano katumbas nung nasusunog? Di ba? Kayo na mag-iisip. Pag nasunog, nawala. Mawawala, masusunog nga eh. Di ba? Baka sabihin niya mamaya sa akin, paanong mawala? Ibang usapin yan. Baka, tingnan natin kung paano niya sagutin mamaya yon. Tuloy natin, Apokalipsis 21:3. Sabi rito, at nakita kong isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kaliliman at isang malaking tinakala sa kanyang kamay at sinunggaban niya. At ang matandang ahas siya'y diablo at ginapo sa 1,000 taon at siya'y ibinulit sa kailanman at siniraan. Itong binabasa ko sa inyo, bahagi pa yan. Ibang paksa yan. Kasi sa araw din yan, alam naman natin, binasa ko yan, para malaman nyo, yan ay sa paggapos kay Satanas. Di ba? Pero ano ba talaga? Paano matitiyak, Kuya Warrior, na talagang matutupok o masusunog? Di ba? May binabanggit din sa Apokalipsis 28:10. Ayoko nang maglabas ng talata, baka sabihin ng mga magtaasan ng kilay. Ganito yan. Sabi sa Apokalipsis 28:10, at lalabas upang dumayang sa mga bansang apat na sulok ng lupa at Gog at Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila'y gayang ng buhangin sa dagat at nangagsipanhik sa kapalaran lupa at kinubkob ang komplemento ng mga banal at bayang iniibig at bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit at sila'y natupok natama. Tumbok natin pag hinanap mo kung paano mangyayari ang pagtupok sa apoy ng apoy mula sa langit. Sabi, at bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit. Sila'y ano daw? Nasubok. Di may mangyayari talaga. May mangyayari sa lupa. Kaya nga, ibig sabihin,
yung itong langit, itong lupa na to, may mangyayari. Pagtipon sa mga pagbabaka, nabilang daw sa mga gaya ng buhangin sa dagat, panhik sila ng kapalaran lupa at kinubkob ang komponento ng mga banal at bayang iniibig at bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Bahagi yan, kaibigan. Kaya yung sinasabi nyo kanina na walang mangyayari dito sa daigdig at mananatili, mali yun. Kasi alam mo bakit? Para matapos na to. Apokalipsis 21:1-2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa'y naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya sa isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Kaibigan, siguro naman nagbabasa ka eh. Apokalipsis 21:1-2. Bakit binanggit dito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit ano daw? At ang unang lupa ay ano daw? Naparam. Hindi ka tututol dyan. Pag sinasabing naparam, alam mo na ibig sabihin nun. Maging ang dagat ay wala na. Kaya nga pinalitan eh. Kung sasabihin yung hinanatiling lupa pa rin yun, bakit may binabanggit ditong bagong langit at bagong lupa? Yun lang naman, sagutin mo yan, kaibigan. O balik tayo dito sa ikalawang Pedro. Sa ikalawang Pedro 3:7. Kaibigan, hindi naman ako debater talaga eh. Kaibigan, uulitin ko sa iyo. Dadahan-dahanin ko sa inyo. Ngunit, ikalawang Pedro 3:7, Gis. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan din ng salita, gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Kaibigan, yung lupa, iniingatan yan para sa apoy. Yan talaga kahuntungan ng lupa. Yan ang banggit eh. At ang lupa, iningatan talaga sa apoy na tinataan. Kailan? Sa araw po ng paghuhukom, kasabay ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng paghuhukom. Sabi nga, gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan, mapaparam. Nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Alam mo, Brad, kung dadagdag natin yung paksa, maging daw sa langit eh. Mga bagay sa langit mapupugnaw at sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Isama na natin yung salitang sinabi ng isang kaibigan natin na tumakbo na debatista daw na ano daw yun, sabi nila, ambush debate, ambush takbo eh. Isama na natin yun. Yung gawang salita niya kanina na sinasabi niya, hindi daw masusunog, hindi daw wala daw ganun. Brad, binanggit nga nito, mga gawang nasa lupa eh. Lalo na yung kwento mo. Kasama yan sa kwento mo, kasama yan. Kung gumagawa ka ng kwento na sinasabi mo na itong langit at ang lupa hindi masusunog, nagkakamali ka dyan, Brad. Gusto mo, wave ko na? Wave ko na. Pagod na ako eh. Wave ko na, kuya. Thank you. Wave ko na. Okay, wave na. Di, tapusin ko na pala. May 2 minutes pa. Ayan. Okay lang, kuya. Okay lang. Ay, reset ko lang sa 10 minutes ulit. Cross-exam. 10 minutes cross-exam. Yes. Okay, set natin. I-miss ko si Boy, ano ba pangalan nun? Si Boy Takbo? Boy Ambus ba yun? Ambus. Sayang, siya sana ang nandito eh. Ayan. So, start. Start ko na. Yes. Okay. Start na. Okay, first question.
ginamit mo yung unahin na natin yung ikalawang Pedro 3:7. Ayan. Yeah. So tulad ng tinanong ko sa iyo kanina, saan tumutukoy yung binabanggit diyan na sa gayon ding salita? Saan iginagaya yung salita na yan? Brad, wala tayong pinag-uusapan diyan. Ang pinag-uusapan natin doon sa tema. Hindi mo ba kaya? Yung tema natin, patutunayan mo na yung lupa hindi nasunog. Pakisagot ang line mo ngayon sumagot doon sa tanong. So yung line ko sumagot ako sa tanong, sinagot kita na kung maaari doon ka sa paksa kasi ibang paksa to eh. Oo. Nasa paksa yan kasi binasa mo yan sa gayon ding salita ang sabi mo. May binabanggit diyan sa ikalawang Pedro 3:7 na sa gayon ding salita. Saan tumutukoy yung binabanggit diyan na sa gayon ding salita? Saan yan tumutukoy? No. Sa gayon ding salita. Sa gayon ding salita. Pag sinabing sa gayon ding salita. Sa gayon ding salita. Saan iginagaya yung salita na yon? Ay, pambira ka. Lumalayo sa isyo. Saan daw ginagaya? Pakisagot, please. Pakisagot. Ang line mo, sumagot sa tanong. So, sasagot o hindi. Ano lang, kapag hindi mo alam, pass lang. Ganun lang tayo para... Out of the topic ka, Brad eh. Brad, out of the topic ka. Hindi. Paano kita sasagutin? Kasi yung teka muna, objection. Ang patutunayan mo rito, dibagin mo yung sinabi ko, hindi yung tungkol sa sinabi ng salita. Mamaya titibagin ko yan. Hindi pala marunong talaga to sa debate. Kala ko marunong sa debate to. Okay, under cross ka, ginamit mo yung ikalawang Pedro 3:7. So, dyan kita tinatanong. So, under cross ka. So, mamaya ko yan gigibain yung mga nilatag mo na yan sa presentation ko. O, under cross ka ngayon, so sagutin mo yung tanong. O, Kung sige. hindi mo alam, mag-pass ka lang. Ganun No, lang hindi yun. alam ko yan. Kung gusto mo sa gayon ding salita. O, ikala, unang Thessalonica 4:16. May salitang binabanggit dito. O, sige. Uulitin ko ang tanong. Saan tumutukoy yung binabanggit dyan na sa gayon ding salita? Saan yan tumutukoy? O, ito, marami. Gusto mo ng salita, iba pang salita. Sa gayon ding salita, gaya ng sinasabi sa salitang ito, unang Thessalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay ang unang mga bubuhay ng muli. O yan, sinagot kita. Gusto mo ng mga gayon ding salita, pinagbigyan kita. O, next question. Okay, sunod. Next Okay. question. Next question. Kapag ba sinabing lupa, ito ba ay tumutukoy sa literal na lupa? Kapag sinabing lupa sa Biblia, yes or no? Ay, siyempre naman. Siyempre naman, iba naman yung langit at lupa eh. Magkaiba yun. Yes, siyempre. Of course. O kung gusto mo sa English, soil. O, walang problema. Okay, kapag sinabing, diyan sa ikalawang Pedro 3:7, meron diyang binabanggit na iningatang talaga sa apoy. Yes, Okay, kuya, meron po. Iningatang talaga? Okay. Iningatang talaga o itinalaga? Ang banggit dito, iningatang talaga, ipiniserve na yung lupang iingatan mo, nakapreserve na yan sa apoy. Kaya nga ang banggit, itinaataan sa araw ng paghukom. Kasi meron siyang kaukulan. Yang lupa na yan, hindi mo pwedeng mahalin yan. Iyan ay may kaukulan sa araw. Kaya nga banggit itiningatan talaga siya. Saan? Sa apoy. I'm sorry kung nag-iingat kayo ng lupa rito sa mundong ito. Sorry, itinaan na po yan sa araw ng paghukom. Next question. Okay, next question. Next question. Sasang-ayon ka ba na kapag sinabing lupa, hindi lahat tumutukoy sa earth? Pwede rin itong tumukoy sa mga tao? Yes or no? Teka sasagutin kita. Dalawa yung tanong mo eh. Unang tanong, sagutin kita. Kung tumutukoy yung lupa, yes. Wala akong nabasa na ang lupa nagmula sa langit. Kung ang tinutukoy mo, ang tao tumuntong sa lupa, yes, pwede rin. O, dalawa sagot ko. Kailangan makontento ka na doon, ha? Okay. No. Uulitin ko yung tanong kasi Ay, hindi ka pa satisfied. maintindihan. Sorry, Ang tanong sorry. ko,
Sa Biblia ba, kapag sinabing lupa, tumutukoy lang ba ito sa tao? Tumutukoy lang ba ito sa earth? O pwede rin itong tumukoy sa tao? O, dalawang tanong, Yes or dalawang no? sagot. O, nahihinaan ka ulit. Kung ang tinutukoy mo ay nagmula sa lupa, meron kasing amoy lupa. Yun yung mga taong grasa. Pero nakahiga sa lupa. Yun bang gusto mong masagot? Pero kung ang tinutukoy mo, Okay, yung lupa, next nagawa question na ng Diyos, tayo. hindi na, ayaw niya, ayaw na. Next Sige, question okay na lang. tayo. Hindi, sinagot ko na Sa siya. Ayaw, Apocalypse makulit eh. 21, Okay. sa Apocalypse 21, 1 and 2 ginamit mo. Sabi diyan, bababang nagagaya ka, nagaya ng babaeng ikakasal. Ito ba ay literal? Yes or no? Alin binasa ko, kuya? Sorry, hindi ko narinig. Yung binasa ko kanina? Apocalypse 21, 21, Opo, opo. 1 and 2. Opo. 21 and 3 and 2. Yan, sige. Opo. Yung binabanggit ba diyan na bababang nagagaya ka, nagaya ng babaeng ikakasal, ito ba ay literal? Yes or no? Wala akong binanggit na ganyan ah. Ang banggit ko ganito. Pasensya ka na ah. May binasa ka, At Apocalypse nakita kong 21, isang 1 anghel na to nanaog 2. mula sa langit. Ano yung sinabi ko? Na sinunggaban niya at ang 21, matandang 1 and ahas. 2. Sa 21, 1 and 2. Hindi, ang binanggit ko, Kuya Brad, 21. Ayan, nakaulat to, nakasulat yan. Ito at 21. nakita ko ang bagong Apocalypse langit. Ayun, 21. yan na. Ito. Sige, Ayan. sige. Oo, tama. Ah, Sorry. Sa Sige. dos, sabi diyan, sa dos, sabi diyan, na bumababa ng langit mula sa Diyos at nakahandang gaya ng babaeng ikakasal. Ang tanong ko, literal ba yan? Yes or no? Anong literal? Ay, hindi literal yan. Ang bihira ka. Ayan. Okay. So, ang sagot mo, Hindi yan hindi literal. literal. Kung hindi literal, saan ngayon tumutukoy yung babaeng ikakasal? Wala na kami sa tagpo ng aming paksa. Napunta na siya doon sa ikakasal. Pwede ba ako mag-ano, kuya? Ginamit mo Ibang yung paksa text, yan eh. ginamit mo Okay, yung text sasagot na ako. yan. Sasagot ako. Nasa sa'yo kung sasagutin mo o hindi. Hindi, So, nahinaan ka sa akin eh. Oo, sige. Inililinaw ko lang kasi Sige. nagsisegue ka eh. So, dapat, kung hindi mo alam ang sagot o kaya out of the topic ang question, so mag-pass ka na lang. Ganun lang. Makinig ka. Ito, sagot ko. Kaya ako sinabing hindi yan literal. At nakita ko, sabi nung sumulat, at nakita ko ang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na pinag-uusapan natin ngayon, sabi sa Apocalypse 21, naparam, kasabay pati ang dagat, wala na. At ang nakita kong bayang banal at bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit sa Diyos na nahahandang gaya, pag sinabing gaya, ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Alam mo yung pagsasabing gaya, ginaya. Ang tanong ko, saan tumutukoy yan? Kasi sabi mo, hindi literal. Okay, ang tanong ko, saan tumutukoy yung gaya ng babaeng ikakasal yan? Tumutukoy yan doon sa bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Next question. Okay. Next question, sabi mo, nananaog mula sa Diyos. Okay, ang tanong dyan, nananaog, saan siya mananaog? Mula sa langit, Brad, mula sa langit, buhat, hindi naman buhat sa Diyos. Malinaw na sa'yo na. Sabi dito sa dos, nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Yes. Okay, bumababa. Ang tanong, saan bababa yung bagong Jerusalem? Saan bababa sa bayang bagong Jerusalem? Iba na po yung topic namin, no? ang sabi ko, ang daming topic ka. Sige. Para Okay. Sige, kung hindi mo alam ang sagot, mag-pass ka na lang. Ganun lang.
O, Paano ibang magiging topic kasi iba ang sinabi niya. topic? Ulit. Binasa Hindi mo ako yung text ko. mahina. Okay. Sasagutin ko pa rin yan. Time na. Sasagutin ko pa rin yan. Sige, Okay. ulit yung tanong. Ulit Time yung na, time tanong. na. Ay, tanong ba? Time na. Sayang, sayang. Sayang. Okay. Sige, 10 sige. minutes. Thank you, 10 kuya. minutes Sayang. presentation. Okay, okay. 10 Thank you, minutes thank you. presentation. Mag-mute ako. Okay. Okay. Start. Okay, start na. Tutunog naman yan. Tingnan natin, no. Sa rebuttal na agad ako. Hindi na ako magpe-present. Pero kasama na dito yung konting presentation. Kung titignan natin sa question and answer pa lang, cross-exam, ano ang ilalaban nito ni Wario? Sa lahat ng tanong ko, karamihan na sagot niya out of the topic. Ano yun? Paano magiging out of the topic? Gayong ginamit niya ang ikalawang Pedro 3:7. Ginamit niya ang Apocalypse 21:1-3. Diba? Paano magiging out of the topic yon? Okay, doon sa ikalawang Pedro 3:7, merong binabanggit doon na gayon ding salita. O hindi pala ito alam ni Wario? No. Hindi niya alam. Okay, tignan natin kung saan ba tumutuko yung sa gayon ding salita na iyon. Yan. Kailangan marunong kang gumamit ng konteksto. Kasi kung hindi ka marunong gumamit ng konteksto, ay hindi mo talaga malalaman. Yan. So, tignan natin ngayon sa konteksto niyan. Yan. Mayroon niyang konteksto. Marunong ka lang dapat gumamit ng konteksto. O, tignan natin. Ikalawang Pedro 3, bababa ka lang eh. At tataas ka lang. Dito yan, sa bandang 5 at 6. Ang binasa mo kanina, 7. Kapag marunong kang gumamit ng konteksto, malalaman mo kung saan tumutuko yon. Ito, para matuto ka. Basahin natin sa 5 at 6. Sabi diyan, dahil sinasadya nilang baliwalain ang katotohanan noon pa man, ay may langit at may lupa na nakatayong matatag sa ibabaw ng tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa 6, sa pamamagitan ng mga iyon, ang sanlibutan ng panahong iyon ay napuksa dahil sa baha. Diyan tumutukoy yung binabanggit sa 7 na sa gayon ding salita. Anong salita yon? Yung salita ng Diyos nung panahon ni Noe. Ano ba ang sinalita ng Diyos nung panahon ni Noe? O nung gunawin, sabi diyan, sa bandang dulo ng 6, ang sanlibutan ng panahong iyon ay napuksa dahil sa baha. Napuksa ba yung sanlibutan noon? Nawala ba yung lupa noon? Nawala ba yung langit at lupa noon sa panahon ni Noe? Hindi naman. Nandito pa rin yung earth. Pero ginamit diyan, sabi nga sa ibang salin yan, nagunaw ang mundo nung panahon na yun ni Noe. Nagunaw ba ang mundo? Hindi naman. Andito pa rin. Di ba? So ano? Hindi alam ni Warrior na ang tinutukoy sa 7, comparison yan sa panahon ni Noe noon. Na kung papaanong pinuksa ang masasamang tao nung panahon ni Noe, pupuksain din ang masasamang tao sa panahon ngayon. Hindi diyan sinasabi na itong lupa ay mawawala. May comparison na nga eh. Itinulad na nga doon sa panahon na yun ni Noe. Na kung saan ginunaw ang unang sanlibutan. Nagunaw ba ang sanlibutan noon? Hindi. Ganon din sa ngayon. Ano ang nawala noon? Yung mga taong masasama. Andito na nga ang sagot sa 7 din eh. Sabi diyan, pagkapuksa ng mga taong di makadiyos. Mga taong di makadiyos ang tinutukoy diyan na lupa na masusunog. Hindi itong lupa. Kaya nga nung tinatanong kita kanina, na ang lupa, kapag ba sinabing sa Biblia ba, kapag sinabing lupa, automatic yan, tumutukoy sa earth. Tingnan mo, ang layo pa ng sagot mo.
O basahin natin yung 11 sa Genesis 11:1, tinutukoy diyan. Kapag sinabing lupa kasi, hindi laging literal yan na tumutukoy sa lupa dito sa earth. Sa 11 ng Genesis, ng panahong iyon, iisa lang ang wika at bokabularyo ng buong lupa. Nagsasalita ba ang lupa? Hindi. Kundi tao ang tinutukoy. Sa katulad na paraan, Pasensya nung na, panahon ni may Noe, gumagamit ng isang account ko. Ito na lang. Ako rin si Warrior. Pasensya na. May gumamit isang account ko. na ginamit yung salitang lupa, hindi yan tumutukoy sa literal na lupa. Ito. Doon sa Apocalypse 21:1 and 2, sinagot mo yan na hindi literal. Okay. So, ibig sabihin, symbolical. Kapag symbolical, may ibig sabihin yan. Hindi nga literal eh. Di ba? Sang-ayon ka doon na hindi literal yon. Tinanong kita kung saan tumutukoy yung babaeng ikakasal, okay, nasagot mo yon. Sa bagong Jerusalem. Pero, ang tanong doon, saan bababa yung bagong Jerusalem? Saan bababa? Kaso, wala na eh. Hindi mo na nasagot yon. No? O sa lahat ng tanong ko sa iyo, karamihan, hindi mo alam ang sagot. Di ba? Makikita natin sa discussion na ito, sa debate na ito, kahit nga Biblia, wala kang binabasa. Sabi mo, wala kang mababasang Biblia. Ano yan, nakikipag-debate ka, kwentuhan lang, ganon. Dapat may naka-reserve kang Bible. Lumaban ka sa akin ng face-to-face. Ikaw pang naghamon ng face-to-face. Siguro, akala mo, di kita kakasahan sa ganon. Nagulat ka, no? Kaya ko rin. Kaya kong humarap. Teka, at nagkaroon ng password. Open mo. Ayun. So, makikita natin na yan, binabanggit na yan sa 2 Pedro 3:7. Hindi yan yung binabanggit ni Warrior na itong lupa ay masusunog. At ang totoo, paniniwala din naman ng Iglesia ni Cristo na itong lupa na ito magi-stay. Magi-stay ito. Hindi ito talaga mawawasak. Hindi ito mawawala. Paniniwala yan ng Iglesia ni Cristo. Sayang lang at nabura lahat ng debate sa mga platform ng Revealers, maging ng Shield. Andun yan sa debate namin ni Shelby na itong lupa na ito, magi-stay ito, mananatili ito. Yun nga lang, ang kaibahan, dito sa lupa na ito, naandito yung bayang banal o yung bagong Jerusalem. Dito bababa sa lupang ito. Hindi pala alam yun ni Warrior na yan ang stand nila. Na itong lupa na ito, magi-stay ito. No, hindi ito mawawala. Siguro magugulat ka sa stand na yan ng INC kung hindi mo yan alam. Ayan. So kasi ang stand mo, mawawasak ito, mawawala, masusunog talaga to. Kasi nga akyat kayo sa langit. Pero ang hindi mo alam, ang aral yan ng INC, yung bagong Jerusalem, bababa dito yan sa lupa. At dito yan magi-stay. Yung bagong Jerusalem na yan. Dito sa lupa. Kung hindi mo alam yan, aral ninyo na yan, pwede mong itanong yan kay Shelby. Dahil yan ay naging debate namin ni Shelby. Ayan, alamin mo yan. Okay, wave ko na yung oras. May 43 seconds na lang. Open mo nga, Sheng. Tanggalin mo kasi yung password. Tanggalin mo muna. Nakamute ka, Warrior.
iset ko lang sa 10 minutes. Ito. Cross-exam. Okay. Ayan. Ipakita natin sa mga nanonood yan. Naano mo pa ako kanina. Sige, okay lang. Walang problema doon. Dito tayo sa aral. Una sa lahat, Okay. oo. Teka muna. Pinag-uusapan I-set ko lang. natin doon masusunog o hindi Teka muna. masusunog. Stop ko lang. natatanong ko sa'yo. Start ko lang. Okay. 1, 2, 3. Okay, go. Question. Dito sa binasa ko kanina sa binanggit mo kanina yung yung unang pagkunaw ng baha, di ba? Tama? Yung kay Noe? Yes. Oo. Parehas ba yung mangyayari sa panahon ng paghuhukom doon sa panahon ni Noe? Same lang ba yon para sa'yo? Ang pareho doon, yung pagpuksa sa mga taong masasama. Pero yung gagamitin, hindi tubig. Sa madaling Hindi na salita. tubig. Pero okay, ang malinaw, taong masasama ang pupuksain, hindi earth, hindi lupang ito. sa madaling salita, Next question. inaamin mo hindi parehas. Ang tanong ko kasi malinaw. Magkaparehas ba? Kaya mo binanggit yung nakaraan nagbanggit ka pa dun sa sinasabi mo. Malinaw sa amin, magkaiba po ang mangyayari sa panahon ng paghuhukom ngayon doon sa nangyari noong una. Tama, magkaiba. Yes, magkaiba. Dahil hindi naman tubig na ang gagamitin. Hindi na gagamitin ng Diyos ang tubig. Pero ang magkapareho doon, na binabanggit, kaya nga comparison yon, ang magkapareho doon, yung taong masasama ang lilipulin, hindi itong lupa. Opo, wala po ako. Kaya ulit ang tanong. Malinaw, wala tayong pinag-uusapan. Tama naman yung pareho, masama ang lilipunin. Pero umaming ka ngayon na sabi mo magkaiba. Hindi tubig, kundi apoy. Susundak na dyan sa apoy. Sabi doon sa binasa ko kanina sa ikalawang Pedro, itinataan talaga sa apoy na iningatan sa araw ng paghukom. Tanggap mo ba ito? Na yung apoy talaga ang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghukom dito sa lupa? Tanggap mo, hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap kasi hindi lang naman apoy ang gagamitin ng Diyos sa paglipol sa mga taong masasama. Okay. Yan. Yung sa ikalawang Pedro 3:7, sabi yan, iningatang talaga. So iningatan nga eh. Iningatang talaga. Hindi itinalaga sa apoy, kundi iningatang talaga sa apoy. Iniingatan Ulit, nga eh. tanong ako. Next question. Babalik ako sa tanong. Dahil sa sinabi mo at nagkaisa tayo kanina, sabi mo magkaiba. Ngayon, sabi mo, may binabago ka. Ano yung mali mong sagot? Yung sinabi mo kaninang magkaiba o ngayon sinasabi mo meron pa? Sabi mo kasi meron pang iba gagamitin na eh. Ang tanong ko sa iyo eh. Walang mali sa sinabi ko. Bakit? Kasi hindi lang naman apoy ang gagamitin ng Diyos sa pagpuksa sa mga tao. Marami ang gagamitin ng Diyos sa pagpuksa sa mga tao, hindi lang apoy. Ayan. Sige. Kung hindi lang apo, kasi malinaw rito ang lupa, gayon din sa salita, iningatan talaga sa apoy. May mababasa ka ba bukod sa apoy na gagamitin ng Diyos dito sa lupa? Saan mo nabasa yon na iba pang gagamitin niya sa araw ng paghukom? Anong talata? Sabihin mo sa amin. Maliban sa apoy, anong talata? Sepanias 1:16 hanggang 18. Anong nakalagay Tapos doon? meron sa Anong nakalagay? Hindi, Ezekiel. specific ang tanong ko, kuya. Teka muna. Anong Kasi apoy pa na nagtatanong gagamitin ka niya? Teka muna. Sige. Nagtatanong ka ng talata, sinasagot kita ng talata. Sinasagot lang kita ng talata. Okay. Una, kasi talata tinatanong mo. Unang talata, Zephanias 1:16 hanggang 18. Tapos, meron pa sa Ezekiel. So, hindi ko maalala yung teksto. So, Sige. basta nasagot ko yung tanong mo na talata. So, may talata tayo. Okay, hindi na napipilitin. Dahil may binanggit ka mga talata, yun ba, aling mauuna doon?
yung apoy na iningatan yung lupa o doon sa mga unang binanggit mo, alin yung mga mauuna doon? Kasi yun ba'y tumutukoy sa araw ng paghukom o iba pang mga konteksto yung binanggit mo? Tumutuko yon sa araw ng paghuhukom na kung papaano hahatulan ng Diyos ang mga taong masasama. Tumutuko yun doon. Ngayon, kasi dalawa ang tanong mo, ano pa yung isa na tanong mo? Kasi dalawa ang naging tanong mo eh. Kung saan Ang tanong ko tumutukoy kasi, at sabi kung ano mo, yung gagamitin. ang sabi mo kasi, marami pa maliban sa apoy. Kaya nga ang sagot mo, may mga talata kang bigay, wala ka naman binigay na distinguish sa akin na ano pang apoy na gagamitin. Meron pa hindi apoy. Gagamitin nga ng Diyos ang kalikasan, mga hayop, niebe. Gagamitin ng Diyos yan sa pagpuksa sa mga tao. Ibang tanong naman, sige. Hindi Next namin question. maklaro eh. Sige, next question. Ang sabi rito sa 7, ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tanggap mo ba to o hindi? At tinatanggap ko yan. Tinatanggap ko yan. Kasi yung okay. talagang mga gawa, yung mga gawang nasa lupa, masusunog. Kung gagamitin ng Diyos ang apoy sa pagsunog sa mga gawang nasa lupa o sa mga masasamang tao, syempre tatanggapin natin yan. Pero maliwanag dyan na hindi itong lupa ang mawawala, hindi ito magugunaw. Sa makatuwid, umaamin ka na yung lupa ay pawang masusunog. Tama. Ay, lupa masusunog. Yung mga taong masasama. Mga taong masasama. Masusunog. Oh. Lupa na tumutukoy sa mga taong masasama. Hindi sa literal na lupa. Hindi sa earth. Hindi itong earth. Okay, next question. Teka, sinabi mo hindi daw to sa earth. Kung itong lupang tinutukoy na to kung hindi sa earth, saan to? Ano? Hindi itong literal na earth ang sinasabi ko, kundi mga taong masasama. Sige, tanong. Hindi daw literal dito sa earth. Yung mga taong masasama, nasaan? Nasa langit o nasa lupa? Nasa lupa yung taong masasama. Yun, nasa lupa palipas. Yung lupa. Sige. Hindi mo kasi naiintindihan yung sagot ko. Yung mga taong masasama, kapag sinabing lupa, tumutuko yan sa mga taong masasama. Yun ang lilipulin. Hindi itong literal na lupa. Hindi itong literal na lupa ang mawawala, kundi yung mga taong masasama. Susundan kita dyan. Okay, susundan kita dyan. Ang sabi rito, iningatan talaga sa apoy, itinaan sa araw ng paghukom, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sabi mo kanina, yung masasama lang masusunog. Anong ibig sabihin nito? Ang lupa at ang mga gawang nasa lupaan niya ay pawang aaminin mo ba na nagkamali ka? Nakalagay rito ang lupa, una, isa, at ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunog. Ayan. Sasagutin ko. Huwag kang magpaliwanag. Nagtatanong ka eh. Okay. Ang sagot dyan, yung lupa, tumutuko yan sa mga taong masasama. Okay. Mali ang tagot. Ulit, mali ang sagot. Okay. Ang sabi mo kasi kanina, ang masusunog mga ano lang. Sige. Ulit ang tanong. Aaminin mo ba na lahat ng bagay dito sa lupa masusunog o hindi masusunog? Teka muna, wag mong sasabihin na mali ang sagot. Kasi, ano man ang sagot ko, tanggapin mo. Hindi ko nga tanggap eh. Kaya nga ito, tanggap mo ba? Di, sa presentation mo. Okay, sige. Tanggap mo ba yung sinabi ng Biblia, ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog? Yes, tanggap mo. Tinatanggap ko yan. Na ang mga gawang nasa lupa, masusunog o mawawala. Hindi yan literal. Hindi literal na itong lupa, earth ang tinutukoy dyan. Hindi itong earth, kundi yung mga taong masasama ang mawawala dyan. Sige, dagdagan pa natin. Binanggit ko yung Apokalipsis 7:8. Sabi rito,
Bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Tanggap mo tong salitang ito. Mula sa Yes, langit, tinatanggap, may bumaba na apoy. tinatanggap, oo. Tanggap mo. Tinatanggap ko yan, pero hindi yan tumutukoy sa lupa na earth, kundi sa mga taong masasama ang mawawala dyan. Kaya nga ginamit dyan yung word na silay. Silay. Tumutukoy yan sa mga tao. Okay? Tapos na tumutunog na. Ano na ako, riribat na ako sa'yo, kuya. Teka lang. I-set ko lang ulit. I-set ko sa 10 minutes ulit. Okay. Okay, rebuttal. 7 na lang yung rebuttal natin. 7. Okay, sige, okay lang. 7 lang. Kuya. 7. Teka. Wala kasi akong Biblia rito, kuya, kasi hindi naman ako manggagawa, hindi naman ako ministro. Ano lang to, kumbaga, discussion, ano lang to, pang ano lang. Relaxation Okay. lang ba? Time starts now. Go. Ito una sa lahat, mabait naman to si kuya naka-ano naman. Kaso, meron siyang pa sakaling sa akin kanina tungkol dun sa sinasabi niya na yung pangyayari daw hindi mawawala ang lupa. Sabi niya lang yun. Nabanggit pa niya yung iba pang debate ng mga kapatid namin. Wala naman akong kinalaman doon Kung ano yung paksa nyo doon lang kayo. Pero ang pinagpapaksa natin dito, totoo ba na itong lupa'y masusunog? At ito'y mangyayari mismo sa mundo. Ay umamin naman siya. Kaso may pag-amin, mayroong pag-urong. Masasabihin niya, puro patungkol lang daw sa masama. Kaya ipinipilit natin sa kaibigan natin na ang nakalagay nga doon, ang sabi nga, inuulit-ulit ko pa, iningatan talaga sa apoy. Alin? Ang lupa. Ikalawang Pedro 3:7. Wala pong binanggit ditong na masama pero pinipilit niya at itinataan ito sa araw ng paghuhukom. Ayun. Totoo naman. Kasama yung paglipol sa mga taong masama. Hindi tayo tutultol. Nakasulat yun Datapwat, darating ang Panginoon na gaya man ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam. Nakalimutan mo yung salitang mapaparam. Di ba? Nakasabay din ng malaking ugong na ang mga bagay sa langit daw ay mapupugnaw sa matinding init, kaibigan. Kita mo, dinamay pa yung langit. Yung mga bagay na nasa langit, sa matinding init, mapupugnaw. At ang lupa, at ang mga gawang nasa lupa, kaibigan, pawang masusunog. Hindi ko lang maintindihan kung ano paniniwalaan mo, yung salita mo o yung sinasabi ng Biblia. Diba, kuya? Diba? Klarong-klaro. Walang kulang, kung ang tanong mo sino malilipol, yung mga taong masama. Masusunog ba ang lupa? Sabi din, itinaan talaga sa apoy. Na ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunod. Kaibigan, pasensya ka na. Tama ang Biblia. Hindi ko sinasabing tama ako. Binasa ko lang to Tama ang Biblia na ang lupa masusunog. Tama ang Biblia na ang mga gawa maging sa langit, pawang masusunog din. Kaya nga dinagdagan ko pa nga kanina kaibigan Sabi ko nga sa'yo kanina yung sinasabi mo na kaibigang warrior, yung baha ng ginawa kay Noe, halos kaparehas lang. Oo, sabi na, totoo naman magkaparehas sa pangyayari sa masama. Pero iba ang gagamitin. Kaya tanong niya kanina, magkaiba rin, apoy daw at hindi daw tubig. Tama naman yun Pero yung sinasabi niya patungkol doon, medyo ibang paksa kaso lalayo tayo Idagdagan na lang natin to. Apokalipsis 28 Gs, nakalimutan niya rin. Na may binabanggit dito, ang sabi dito. At lalabas upang dumayang bansa sa nasa apat na sulok na Gog at Magog upang tipunin sila sa
sa pagbabaka na ang bilang nila'y gaya ng buhangin sa dagat at nagsipanmanhik sila sa kapalaran ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito na yung tinutukoy niya kanina. Ito na yung isang tagpo kung saan bumaba na ang isa pang apoy sa lupa mula sa langit at sila'y nasupok. Yun yung binabanggit niya kanina kaya lumilihis siya. Pinasok ko lang yan. Ngayon, naniniwala na siya talagang apoy ang gagamitin. Pero hindi ako napaniwala na sinasabi niya may iba pa daw na gagamitin ng Diyos. Ewan ko, siya nagsabi nun. Basta ako, binabasa ko lang to. May bumaba pang isa pang apoy mula sa langit na yung ginamit na pansubok. Oh. Kasama na dyan yung diablo na dumaya at ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ayan na yon. Ibang paksa na yan. Kanina, tinanong niya ako sa Apokalipsis 21, tungkol daw dun sa isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Brad, pag sinabing gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa, wag mong isiping ayan ay literal. Ano yun? Parang pagdating doon, magkakaroon pa ng kasalan. May mga ninong at ninang pa. Kaya nga ang banggit At nakita ko ang isang bagong langit, sabi ng sumulat, at ang isang bagong lupa. Ano nangyari? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Alam mo naman yan, pag ang unang langit, may nangyari doon sa unang lupa. Yan yung pinagpaksaan natin Ano nangyari doon sa paksa ng una natin? May nangyari ba? Meron yung unang lupa, kasama pati ang unang langit, na parang kaibigan. Huwag mo akong gagawa ng kwento na sasabihin mo na mali si Warrior kasi ito daw mundong ito, hindi daw nawala. Brad, may salita rito At nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa. Bakit daw? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. At ang dagat ay wala na. At nakita ko isang bayang banal na bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na naghahandang gaya sa isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Oh, Brad. Yan ang pinag-uusapan natin. Kung saan ka pumupunta, hindi naman daw mawawala. Yun ang sinasabi natin sa iyo na yung lupa, mapaparam, yung dati at luma. Ang bihira ka naman, Oh. Kung gusto mo doon sa isang paksa na sinasabi mo na talagang mawawala, ibang paksa yan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi ng kaibigan mo kanina, mali na ito daw yung mundo ay masusunog, ito daw ay hindi ganun. Brad, nakasulat na nga Baka hindi niya nabasa to. Yung nakasulat sa Apokalipsis 28 Gs. May isa pang apoy na bababa mula sa langit para masupok. Yung diablo, maging yung mga nadaya, ilan sila gaya ng buhangin sa dagat. Di ba niya nabasa yan? Ang bihira. Saan yan? Doon ako nagtataka sa isang kaibigan natin. Okay. Okay, tapos na. Cross-exam. Sige. Okay, cross-exam. 7 minutes ulit. Okay, time starts now. Okay, unang tanong. Sige. Okay, unang tanong. Binalikan mo yung Apocalypse 21, 1 and 2. Okay, ang tanong. Saan tumutukoy yung dagat diyan na nawala? Ay, syempre, hindi naman pwede sa langit yan. Wala pa akong nakita, Brad, na ang dagat nasa langit. Natural, nasa mundo Hindi ko yan. tinatanong yung location. Ang tanong ko kung saan tumutukoy. Hindi ko tinatanong kung nasaan. Ang tanong ko, saan tumutukoy yung dagat na nawala? Saan tumutukoy yung dagat na nawala? Oo. Tumutukoy? Kung tinutukoy mo yung Yes. dagat ay tubig o apoy, pambihira ka pati. Ang layo ng lumalayo ka na, Brad, sa paksa Hindi. natin Ang ano mo lang. O sige, sasagutan kita. Ang sabi rito,
Hindi, ang sagot di... Wag ka Oo, ang sagot ko rito, magpaliwanag. ganito. Ang sagot ko, dahil ganyan ka magtanong, ang sagot ko rito, yung binabanggit na dagat dito, nawala. At nakakita rin siya ng bagong bayang banal at ang bagong Jerusalem. Hindi, ang tanong ko, saan tumutukoy yung dagat diyan na nawala? Saan tumutukoy? Sagot, kung hindi mo alam, pwede naman mag-pass. Gustong bumawi. Saan daw tumutukoy? Ito, sasagutin kita. Ha? Binanggit Saan yung tumutukoy? dagat dito, ito ay naparang, kaya ang sabi nga at ang dagat ay wala na. Tinutukoy Saan yung nga dagat, tumutukoy wala yung na. nawalang dagat niyan? Saan Saan tumutukoy yung tinutukoy? nawalang dagat? Saan Ayun ang tumutukoy sabi. yung nawalang dagat? Oh, nung mawala, Hindi sabi ko daw, sinasabi kung yun ang sabi. Hindi ko tinatanong kung saan? yun ang sabi. Ang tinatanong Saan ko, tinutukoy saan na wala? Siyempre, nasa lupa. Yun ang sabi. At ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Hindi ko tinatanong yung Napunta na location. siya sa dagat Ang Napunta na siya sa dagat. tinatanong ko, saan tumutukoy? Yung dagat, kuya, ay siguro naman, pwede sa dagat-dagatang apoy o sa dagat ng tubig. Sige. O yan na. Ano na ako? Doon na ako sa iba. Okay, ginamit mo yung Apocalypse Dalawa sagot ko doon, kuya, dagat na tubig o dagat-dagatang apoy. Apocalypse 20, 10, 8 hanggang 10. Okay, may binabanggit doon na Gog at Magog. Saan tumutukoy yon? Ginamit mo rin tong teksto na to. Saan tumutukoy yung binabanggit doon na Gog at Magog? Ano? Ginamit mo rin yung Apocalypse 20. Wala ka na sa paksa, kuya. Hindi mo na ba kayang verse tindigan? Teka muna. 8 verse. Paano magiging wala sa paksa? Ginamit Ang mo tong paksa teksto. natin, So, ibig sabihin, wala tayo sa dagat. Teka lang, Wario. Kasi alam ko yan, yung dagat, Teka mga lang, bansa Warrior. tinutukoy dyan Teka lang, Wario. Pumunta ka naman sa Gog at lupa. Teka lang. Ginamit mo kasi ang tekstong ito, tapos sasabihin mo, wala sa paksa. So, ibig sabihin, gumamit ka ng mga teksto na wala sa paksa. Ganun ba yun? Okay. Ito, sasagot ako. Ginamit ko yan, hindi kasi ako bumabasa ng putol na Biblia. Binabasa ko yan, talagang tatamaan yan. Kasi sa baba niyan, ang sabi sa Gis, at bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit. Alangan, Ayun. So, hindi ko ibig basahin yung sabihin- part na yan, pero bibigyang so, diin ibig dyan yung sabihin- lupa at apoy mula sa Kaya nga, langit. so ibig sabihin, nasa paksa ang tanong ko kasi binasa mo yung teksto eh. Kaya nga tinatanong kita kasi binasa mo yung teksto na to. Bakit hindi mo sinasagot? Binasa mo yung Sige, teksto. sige. So ibig sabihin Nahinaan nasa kaya ta. paksa. Sige. Sagutin mo Pagbigyan ngayon natin. Yung Sige. tanong, Sige, ginamit pagbigyan mo natin. yung Apocalypse 28 hanggang 10. Sabi doon, at lalabas siya para iligaw ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, ang Gog at Magog. Ang tanong dito, saan tumutukoy yung Gog at Magog? Tumutukoy yan para tipunin sa mga pagbabaka na mga bilang nila gaya ng isang buhangin sa dagat at napusipanhig sa kapalaran ng lupa. Para kupkupin ang komplemento ng mga banal sa bayang iniibig at bumaba sa lupang apoy mula sa langit sila'y nasupo. Ang tinatanong ko kung saan tumutukoy yung Gog Depende at Magog. depende na yan sa'yo. Huwag ka magbasa dyan. Depende na yon, Brad. Kasi ang paksa Ikaw ang natin, tinatanong ko. hindi, alam mo, sasagutin kita, kung hindi mo alam yung ganito na lang, sagot, kasi mauubos yung oras ko, dapat, kung hindi mo alam ang sagot, magpas ka. Ganun hindi lang ako magpapas. Yung tinutukoy dito na sinasabi mo kung Di saan, sagutin mo. upang saan tipunin. Tinutukoy dito sa Biblia Kaya na binasa ko. titipunin nga, ang tanong ko, saan nga? Di Kasi sasagutin may binanggit kita. na Gog at Magog. Bansa Saan na nasa tumutukoy 4 na yan? sulok. Yun ang sabi rito. Bansa sa 4 na sulok ng lupa. Sa Gog at sa Magog. Okay na ba? Okay na. Okay, sige na. Sa GIS tayo. Ayaw pa rin niyang Sabi maniwala. dyan sa GIS. Okay, sabi dyan Sige, sa sige. GIS. At ang diablo na nagliligaw sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng mabangis na hayop. Ang tanong na naman dito, saan tumutukoy yung hayop na binabanggit dito sa GIS? Saan tumutukoy?
Yung hayop na binabanggit dito sa GIS, yung hayop, saan tumutukoy yung hayop na binabanggit dito sa GIS? Iba na yung paksa niya. Hindi mo na ba kaya sa paksa natin? Nabig wag Bakit napunta ka wag na mo sa hayop? sasabihin Kanina iba ang pinagbigyan kita paksa, sa gog at magog. wag mong Sayang naman brad, hindi mo babaguhin ba ang kaya? paksa Out of the topic kasi ka na. warrior, ginamit mo rin itong teksto na ito para patunayan na itong lupa ay masusunog. Kaya O sige ginamit na mo nga, itong sige, pagbigyan na Apocalypse natin, nahihinaan ka. Sige, ulit yung tanong, 20:10. pagbigyan na natin, pagbigyan na natin, pagbigyan Tanong, ay natin. mauubos yung Sige, oras ko sa sige, 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 kaka-segue mo sige. eh. Sige. Ngayon, saan tumutukoy itong hayop na binabanggit dito Ang sa sabi GIS? rito, ang diablo ay dumaya sa kanila upang ibulid sa dagat-dagatang apoy na asupre na siyang kinaroroonan din naman ng mga hayop kasama ang mga bulaang propeta. Saan ngayon tumutukoy yung mabangis na hayop? Ayan, naubos yung Ay, oras ko sa kakasigway mo. hindi ako sumisegue Nako, kasi sige, nagugulat ako sa presentation na tanong ulit. mo eh. Ano ba yan? Wala na Ginagamit mo tayo yung sa teksto, topic. hindi mo pala, Hindi mo kaya ginagamit sa mo yung topic. teksto, wala pala sa topic yung tekstong ginagamit mo. Ano ba yan? Ginamit mo yung teksto, Nag, kaya nga doon kita wag, tinatanong. tanungin mo ako doon sa bumaba sa lupa at apoy. Nandun yun eh. Pambira ka Wag mo naman eh. akong tuturuan kung ano yung tatanong ko. Kasi nandun kuya yung topic natin. Yun ang Sige pinagdidiinan na, ko okay na. sa'yo. Okay, Apoy at... presentation na ako. Ano ka Sige, na? sige. Mute ka na, mute na. Start na ako. Okay, start. Okay. Makikita natin, no? Ginamit niya yung mga teksto, pero hindi niya alam yung ang ibig sabihin ng mga tekstong ginamit niya. 'Di ba? Lahat na lang ng tinanong ko sa kanya ng mga tekstong ginamit niya, hindi niya alam kung ano ibig sabihin. Saan ka nakakita ng makikipag-debate na lahat ng tekstong gagamitin, sasabihin sa kausap, out of the topic ang tanong. Ginamit niya yung teksto. 'Di ba? Lahat ng teksto na itinatanong ko sa kanya, ginamit niya. Tapos sasabihin niya, out of the topic, teksto niya yun. Hindi ko naman teksto yun. Ano ba yan? Ano ba yan, warrior? Ngayon, matututo ka ngayon kung paano makipag-debate. Kasi talagang alam ko naman na hindi ka nakikipag-debate, hindi ka debater ng INC. Kaya nauunawaan ko yan. So, ngayon, dahil ikaw kasi ang naghamon, kinasahan lang naman kita, face to face pa, nauunawaan ko yan. Ngayon, patunayan natin sa maiksing oras. Kung ito ba talagang lupa na ito, mawawala. Masusunog, mawawala, mapupugnaw. Ano kayang kasalanan ng mga planeta sa kalangitan? Bakit idadama yan ng Diyos? 'Di ba? Kawalang isip ang mag-iisip na pati araw, masusunog ba yung araw? Dati nang nasusunog ang araw. Dati nang nasusunog ang araw. Kung sa science, billion years nang umiiral ang araw na nasusunog. Paano pa masusunog yan? Ano ba yan? Okay. Awit 97. Yung binasa kanina ni Brother Jumong. Mawawala ba itong lupa? Sabi dyan. Sa awit 37. 37:29. 37:29. Ang sabi dyan? Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Kung mawawala ito, paanong titira magpakailanman yung mga matuwid kung mawawala? Di ba? Ecclesiastes 1:4. Ecclesiastes 1:4. Sabi, isang henerasyon ang lumilipas at isang henerasyon ang dumarating. Pero ang lupa ay mananatili magpakailanman. Mananatili man. Hindi man mawawala. Mananatili man. Ano pa? Isaiah 45:18. Isaiah 45:18.
45:18. Anong sabi? Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang may likha nito, na nagtatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirahan. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. Tirahan man. Paano mawawala? Titirahan nga, mamanahin nga ng mga matuwid. No? Paano mawawala? Kawikaan 2:21. Ano ba ang mawawala? Alin ba ang mawawala? Kawikaan 2:21. O kapag hindi ninyo binago yung ganyang paniniwala ninyo, baka makasama kayo dito sa mawawala na to. 2:21. Dahil ang mga matuwid lang ang maninirahan sa lupa. Oh. At ang mga walang kapintasan ang mananatili rito. Oh. Mananatili man yung mabubuting tao. O kung gusto nyo mapasama sa mabubuting tao, baguhin ninyo yung ganyang paniniwala ninyo. Sa 22 sabi, pero ang masasama ay lilipulin mula sa lupa. At ang mga mapandaya ay bubunutin mula rito. Mawawala pala yung masasama ang mawawala. O ano pa? O yung mga nag-iisip na yan, na ang lupang ito ay masusunog, naku, hahatulan kayo ng Diyos dyan. Bakit? Apokalipsis 11:16. Oh, makasama kayo 18, makasama kayo dito. Ano sabi? Pero ang mga bansa ay nagalit at ipinakita mo ang iyong galit at dumating ang takdang panahon para hatulan ang mga patay at gantimpalaan ang iyong aliping propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa pangalan mo, ang mga hamak at ang mga dakila, at ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Tamo? Yung mga nagpapahamak sa lupa, ipapahamak yun ng Diyos. Kung isa ka doon sa gustong ipahamak itong lupa na ito, nako, isa ka sa ipapahamak ng Diyos. Kasi lahat ng nagpapahamak sa lupa, ipapahamak yan ng Diyos. Diba? Ngayon, baguhin mo ngayon yung paniniwala na yan. Dahil kawalang galang yan sa Diyos na gumawa ng lupa. Sabi niya, itinatag niya ito ng walang dahilan. Na walang dahilan, kundi nilalang niya ito upang tahanan. Maliwanag yun. Di niya lang ito nilalang para sa walang kabuluhan. Nilalang niya ito upang tahanan ng tao. Tapos sasabihin mo, susunugin niya. Mamanahin nga. Mananatili nga. O kailangan mo lang intindihin, saan ba tumutuko yung salita doon na bagong langit, bagong lupa? Kailangan mo lang alamin kung saan tumutukoy ang mga bagay na yan para maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin. O hindi nagkokontrahan ang Biblia. Hindi yan nagkokontrahan. Kung sasabihin mo susunugin, mananatili naman pala. Okay? Okay? Pwede na mag-question at pagkatapos, conclusion na tayo, 5 minutes. Okay. Sige. Time starts now. Okay, go. Ito tanong. Question? Dito pa rin ako sa talatang 2 Pedro 3:7 Gs. Kaibigan, ang banggit sa binabasa ko ditong sitas, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan din ng salita ay iningatan talaga sa apoy. Tanggap mo ba na ang lupa ay iningatan sa apoy? Yes or no? Yes. Tanggap na tanggap. Iniingatan nga talaga yan sa apoy. Iingatan talaga yan. Kaya nga hindi masusunog eh. Iniingatan. Iningatan sa yan, kaya apoy. hindi masusunog. Paano Okay, hindi next question. sabi mo, tanggap mo iningatan sa apoy at itinaan sa araw ng paghukom. Paanong mangyayari yon na yung lupa iningatan sa apoy at hindi masusunog? Pakikwento mo nga sa amin ng maikli. Paano mangyayari yon?
Bigyan na lang kita ng example. Kapag ba ikaw iniingatan ka sa apoy, masusunog ka ba? Kaya ka nga iniingatan para hindi ka masunog. 'Di ba? Iniingatan talaga sa apoy. Iniingatan nga talaga parang ikaw, iniingatan Sa kita G's. ngayon sa apoy. Okay. Hindi para hindi ka Sa masunog. G's. Okay. Next Sabi mo, iningatan ng lupa sa apoy para hindi masunog. Pero may banggit dito sa G's. Ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngayon, nabasa natin. Sino nagsisinungaling? Ikaw na nakabasa sa Biblia o kami nagpaliwanag sa iyo ayon sa Biblia? Kayo. Sabi mo kasi na hindi masusunog. nagpaliwanag. Oo. Teka lang. Sige. Sumasagot. Kayo ang mali. Kayo ang nagsisinungaling dyan. Kasi hindi nyo nauunawaan yung Apocalypse 3, yung 2 Pedro 3Gs, na yan ay tumutukoy hindi sa literal na lupang ito. Hindi sa literal na mundo. Kaya nagsisinungaling kayo dyan. Mananatili nga tapos masusunog. Ano yun? Next question. Nawala yung nawala yung... Okay, Poging papakita mukha ko mo. lang sa yung talata, kuya. Papakita ko lang. Okay, sige. Yun, ipakita ko lang sa yung talata. Ay, wag na. Medyo tatagal yung oras eh. Kuya, wag na tayo maglokohan dito ha. Ang sabi kasi rito ang lupa Sige, at ang mga question. gawang nasa lupa, pawang masusunog. Yung salitang pawang masusunog para sa iyo hindi nasunog? Yes or no? Ayan. Yes. Bakit? Kasi nga, mali ang pagkaunawa nyo dyan. Yan. Sa ibang salita, ginamit dyan yung malalantad. Yan. Malalantad. Sa halip na masusunog o nasunog, malalantad ang pagkakagamit dyan sa ibang salin. Na ibig sabihin, yung mga taong masasama na yan, malalantad yung kanilang ginagawa. Kaya nga sila hahatulan dyan. Hahatulan ng Diyos. Kaya ang tinutukoy dyan na lupa, mga taong masasama yan. Nahahatulan ng Diyos. Yan. Malalantad yung kanilang mga masasamang ginagawa. Yun ang ibig sabihin nun. Next question. Sa makatuwid, kami yung mali, ikaw yung tama, na sabihin namin na ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ikaw yung tama, kami yung mali. Yes. Tama Okay, talaga ako doon. Tama At ka doon. mali Para talaga sa iyo, kayo. para sa iyo, Teka lang, pag Warrior, nasusunog, sumasagot hindi pa ako. nasunog. Teka lang, sige. sumasagot pa ako. Oo, sige. Relax ka lang, chill ka lang. Ayan. So kayo talaga ang mali. Kasi nga, inuunawa ninyong literal ang binabanggit diyan. Hindi yan literal. Tumutukoy yan sa mga taong masasama, nahahatulan ng Diyos. Yan ang tinutukoy dyan. Yan. Next question. Next question, sige, ayan mo na. Malinaw na sa amin ha, malinaw na sa amin yon, malinaw na sa amin. Hindi yan literal, sabi mo. Dito naman sa binanggit mo kanina doon sa talata na binabanggit ko doon, sa Apokalipsis, na ang banggit, bumaba sa lupa ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Pag sinabing nasupok, ano nangyari kuya? Nasunog o nawala? Para sa'yo. Nasupok, nasunog. Pero ang tanong doon, sino ang nasupok o nasunog? Hindi, ang karapatan mo kuya, magpaliwanag lang. O, sumagot, hindi magtanong. Hindi ako nagtatanong. Ako rin ang sasagot noon. Kaya relax ka lang. Sagot 'yon. Ganito. Sino ang nasunog? Kaya nga doon ginamit yung salitang sila'y nasupok. Sila'y nasupok. Kapag ginamit yung salitang sila, tumutukoy yan sa mga tao. Mga taong masasama, hindi sa literal na lupa. Okay? Sa makatuwid, Next sa makatuwid, may apoy na magaganap at may nasunog. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi lang apoy ang gagamitin ng Diyos sa pagpuksa sa mga tao. Marami ang gagamitin ng Diyos upang puksain, hatulan ang tao. Marami. Maging mga hayop, kalikasan, niebe,
gagamitin niya ng Diyos upang hatulan ang tao. Okay, Next ulit ang question. tanong. Saan sa Biblia may iba pang gagamitin ng Diyos pat sa araw ng paghukom? Kasi kung may sabi nun, sa araw ng paghukom, nabasa rito, bababa ang isang apoy sa lupa mula sa langit. Ano pa ang bababa maliban sa sinasabi mo? Kasi magmumula to sa langit, brad, ha? Hanapan mo ako ng sitas na iba pang bababa na gagamitin ng Diyos para sa paglipol sa tao. Ikaw may sabi niyan. Sabi Anong ko nga sa iyo talata? kanina, Anong talata? tinanong mo na sa akin yan. Una, yung Ulit, kuya. O, Ang tinatanong ko, talata nga. iba pang bababa para puksain yung masasama. Ano yung pa? Saan sa Biblia Talata yon? nga. Saan sa Biblia? Talata. Magsasabi nga ako ng talata eh. Sinagot ko na nga Bumaba kanina eh. Bumaba So, Okay. unang talata, wala nang oras. Nagre-ring na. Ano na? Unang talata muna. Sasabihin ko na. Unang talata. Sinagot ko kanina. Zephanias 1:18 o 16 hanggang 18. May talata na. Ay, maraming talata yan eh. Kaso, Hindi, ang hinahanap ko, kuya, may bumababa pang iba pa. conclusion na tayo. Conclusion na. Ako na. Conclusion na tayo. Sige, ako na. Conclusion na. Okay. 7 minutes, 5 minutes conclusion. Wait lang. 3, 4, 5. Okay. Time starts now. Go. Ito, time stamp na natin. Malinaw sa amin, kuya, medyo, parang alon ka eh. Sa bandang aamin, tas sa kokontra. Uulit-ulitin ko sa'yo, kuya, hindi ako manggagawa, hindi ako ministro. Tagalog na lang to, nakakaunawa naman tayong lahat. Kahit sa mga nakikinig. Pag binasa nyo po yung aklat ng ikalawang Pedro, ibang salin po kasi ito, na ang sabi rito, ngunit ang sangkalangitan ngayon, pag sinabing ngayon, at ang lupa sa pamamagitan ng ganun ding salita, iningatan talaga sa apoy. Klaro kami doon. Iningatan sa apoy para sa araw ng paghuhukom. Ang sabi niya, pag iningatan daw, hindi daw masusunog. Sinabihan pa kaming mali. Itinataan nga eh. Na yung lupang ito, wag mong mamahalin, nakataan yan sa apoy. Madadamay ka dyan, kaibigan. O warrior, nambibintang ka. Kasi, kung may mga gawa at salita ka na patungkol sa lupa, ang sabi, at ang lupa, at ang mga gawang nasa lupa, ay pawang ano daw? Masusunog, kaibigan. Kahit anong gawin mo sa lupang ito, may gawin ka pa, may aral ka pa kung ano, lahat yan masusunog. Kasama yung sinasabi mong hindi masusunog, masusunog yan, kaibigan. Hindi ako nagsisinungaling. Yun na nakalagay sa ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya yung mga Katoliko, kahit 1,000, 1,000,000 santo ang ilagay mo sa lupa, sunog pa rin yan. Kaya ikaw, kuya, kahit anong kwento nyo, sabihin nyo sa amin, mali kami o mali ang Biblia, sunog pa rin sa Biblia yan. Bakit? Yung salita ng Diyos, mas maniniwala kami kaysa sa sinasabi mo. Nakasulat na ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunog. Saan? Dito sa lupa. Iningatan talaga sa apoy. Mali na sabihin mo sa amin, iingatan yung lupa na walang mangyayari kasi iningatan nga eh. Ikaw, halimbawa, si kuya, kinuha ko, iingatan ko siya, tapos gagawa ko ng apoy. Pwede ba yun? Iningatan ka sa apoy? Pag iningatan kita sa apoy, ano mangyayari sa'yo? Di ba masusunog ka? Pag iningatan kita sa tubig, gusto mong ganun mga usapan, pag iningatan kita sa tubig, mababasa ka. Pag iningatan kita sa sa kaluwalhatian, mapapabanal ka. Iningatan ka sa apoy, at ang mga gawang sa lupa ay pawang masusunog. Amen. Kaya pasensya ka na, yung sinasabi mong mali kami, mali ang Biblia,
Maghunos dili ka, kaibigan. Itinuturo na sa atin ng Biblia, kahit hindi tayo ministro o hindi ako manggagawa, sabi ng Biblia, ang lupa iningatan talaga. Saan? Sa apoy para itaan sa araw ng paghukom upang ang lupa at ang gawang nasa lupa pawang masusunog. O, di ba? Dagdagan pa natin. Apokalipsis 21:3. May binabanggit pa. Ay, doon sa binanggit pa kanina. Isang apoy, tinanong kita. Tama naman yung sinabi mo, may gagamiting apoy mula sa langit. Tanong, sabi niya kanina, may iba pa daw, hindi lang daw apoy. Ito na naman siya. Hindi lang daw apoy. Pero tinanong natin siya. Ang sabi, yung apoy magmumula sa langit na pansupok sa mga masasama. Tama naman kami doon. Tinanong ko siya, ano pa ang bababa mula sa langit maliban sa apoy? Ang sagot, ibang talata. Yan ang naiwan namin tanong sa'yo. Ikaw nagkwento niyan, nasabi mo may iba pang gagamitin na apoy para sa pagsupok sa masasama. Taon, isipin mo pa rin, ano pa yung bumaba maliban sa apoy? Huwag mo kaming kwentuhan tungkol sa ibang talata. Ang hinahanap namin sa'yo, may apoy na galing sa langit na pantupok sa masasama. Sabi mo, meron pang iba. Hanapan mo kami ng talata na sinasabi sa araw ng paghukom, maliban sa apoy, may bababa pa. Assignment mo yan, ikaw may sabi niyan, wag ka, yun ha, hanapan ka tayo ng talata na iba pang apoy o ano pang bababa para, kasi sabi niya, Okay, may iba tapos pa daw na. gagamitin eh. Mula sa Okay, langit. tapos na. Okay, thank you, thank you. Okay. Okay. Yun, salamat, salamat. Okay. Ako naman. Conclusion. Time starts now. Okay. So, tingnan natin ulit, no? Mukhang may kabaliktaran yung pagkaunawa talaga ni Warrior, no? Kapag iningatan ka, mapapahamak ka. Di ba kabaliktaran yun? Kapag iningatan kita, Warrior, sa apoy, hindi ka masusunog. Kaya nga iniingatan kita na hindi masunog eh. Iniingatan kita sa apoy. Hindi ka masusunog kasi nga iniingatan kita. Iniingatan kita sa tubig. Iniingatan kita, hindi ka talaga mababasa. Kaya nga kita iniingatan eh. talaga no? Kapag iningatan, mapapahamak pa. Naku naman. May kabaliktaran. Okay, magbasa na tayo. Saan daw magbasa tayo na yung ano pa yung ibang gagamitin na bumababa mula sa langit. Ayan, Isaiah 55:10. Ayan. Sabi dito, dahil kung paanong ang ulan at niebe ay bumubuhos mula sa langit. may bumubuhos. May niebe at saka ulan. Galing sa langit. Alam mo, yung mga bagay pati nga mga ibon gagamitin niya ng Diyos para puksain yung mga taong masasama, Warrior. Maraming teksto yan na hindi ko lang maalala yung iba Merong specific doon na ginamit Tinawag pa nga yung mga ibon Hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga masasama. Merong teksto yan Nakalimutan ko Nako, Warrior. Maliwanag yung binabanggit, huwag mo pagkontrahin. Kailangan mo lang unawain kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang lupa, langit sa Biblia. Kapag sinabing langit o lupa, hindi laging tumutukoy yan dito sa earth. Kung kontra yan, doon sa binabanggit na mananatili ang lupa magpakailanman. O kontra yan, doon sa binabanggit na ang lupang ito mamanahin ng maamo. Kasama ka doon sa hahatulan ng Diyos sa Apokalipsis 11:18. Kung ipapahamak mo itong lupa, dahil ipapahamak ng Diyos ang mga nagpapahamak sa lupa, sabi niya. Apokalipsis 11:18. Kaya naku, Warrior, baguhin mo yung ganyang paniniwala mo. O tingnan mo, lahat ng tanong ko sa'yo, hindi mo nasagot. Sa Apokalipsis 21:12,
21:1 to 2, hindi mo alam kung saan bababa yung bayang banal. Kasi sabi doon, bumababang mula sa Diyos. Saan bababa yun? Anong sagot mo doon? Wala, hindi mo alam kung saan bababa yun. Nako naman. O, kailangan mo munang pag-aralan. O, no? Napasubo ka siguro sa akin. Alam ko naman, hindi ka talaga debater. O, yan ko lang yung hamon mo kanina. Yan. So, kayo maliwanag sa debate na ito, wala kang mapapatunayan na itong lupang ito talagang masusunog ng literal. Eh, anong kasalanan ng lupa? Tao ang nagkasala, hindi naman lupa. Hindi rin mga planeta, mga bituin. Anong kasalanan ng mga bituin? Nadamay ba yan? Nadamay ba yan sa pagkakasala ng tao? Ay nagkasala lang naman si Adan at Eva. Tapos damay, pati yung araw na billion years nang umiiral, masusunog pa. Dati nang nasusunog yan. Supok na nga supok na nga yung yung araw. Susunugin mo pa. Nako naman, warrior. Sabi nga yan kahit nasa 100 meters ka, nasa 100 kilometers ka, isang dulo lang ng karayom ang kunin sa araw, kaya ka pang masupok. Diba? Ganun siya katindi ang init ng araw. Tapos sasabihin mo, masusunog pa yung araw, dati nang sunog. Naku naman, warrior, kailangan mo lang unawaing mabuti ang mga talata na yan. Naligaw kayo dyan sa teksto na yan. Nailigaw kayo ng mga mangangaral ninyo. Okay? Thank you. Thank you.